Nag-iba yung tono ko kala BBM kasi hindi ko nagustuhan yung mga ginagawa ng mga cabinet members, yung trabaho, walang nangyayari, nagmahal yung sibuyas. Maraming mga ganong eksena which is totoo naman yung sinasabi ko. So, Ayun. kinriticize ko. Saan ka nakapanig ngayon? Kay BBM. Hello mga kadonatics, viral si Peebles kahapon. Bakit? Dahil inakusahan niya si Atty. Harry Roque na siyang nagpalabas ng pulveron video. Pero bakit biglang kumambyo? Sinabi niya sa interview, bago lang, ngayon lang talaga, isa sa mga BBM vlogger. Pero kumambyo siya dahil nakita niya ang kapalpakan ng BBM administration. Kahapon lang, biglang lumabas sa TRICOM at bumaliktad na. Dalawa lang talaga ang ibig sabihin yan. Kung hindi yan tinakot mga kadonatics, binayaran. Dalawa lang talaga, there's no other reason. Why? Kasi noong nakaraang mga taon, binatikos niya masyado si BBM dahil sa kapalpakan daw ng kanyang administrasyon. At sabi pa niya, totoo naman talagang palpak. Pero kahapon, bakit bigla kang bumaliktad? Kung alam mo ng palpak yung administrasyon na ito, hindi ka basta-basta babaliktad at papanig sa palpak na administrasyon. Unless, nabayaran ka or tinakot. Pero sa tingin ko, nabayaran to. Eto mga kadonatics, panoorin natin yung interview niya ngayon. Kung saan sa interview na ito mga kadonatics, mapansin mo kung gaano siya kasinungaling. At yung mga premises niya, nako, baliktad-baliktad. Let's go! Morning po sa inyo! Ay, napaka-happy Kayo feel pa ba lang. gaano nakatagal nagbablog? Since 2013, yung nagsimula yung Balikbayan Box Oh. na binubuksan ng mga okay. customs So, ano in Laglag Bala. Opo, ano pong mga kalimitang content ninyo? More on politics. More on politics. So malaki na kinita nyo? Wala namang revenue sa YouTube dati. Wala ba? Yung mga nauna, wala pang Talaga? revenue pala yun? Eh, pero Wala, sabi nga nila, kung daw nagtuloy-tuloy ako ng YouTube ko, isa na ako sa pinakamayamang YouTuber. Oo nga. Tsaka Mayaman sana ka na nililibre ngayon. mo kami, ano, na- Oo, lalo na mag-birthday pa yata yung si Robert. Ay, Yata. thank sa you, Friday thank you. daw. Anyway, kahapon po sa inyong pagharap sa pagdinig ng House of Representatives, Yes, po. ang sabi ho nung ilan bakit ho nag-iba yata ang tono ng Pebbles sa kanyang content kaugnay ng Pulveron video? Hindi po sa nag-iba yung tono ko. Dati po kasi akong naging kritiko ni BBM, pero BBM vlogger po talaga ako, Walang original, sense. nung election. Opo. Ngayon, medyo nag-iba yung tono ko kala BBM kasi hindi ko nagustuhan yung mga ginagawa ng mga cabinet members, yung trabaho, walang nangyayari, nagmahal yung sibuyas. Maraming mga ganong eksena which is totoo naman yung sinasabi ko. So, Ayun. kinriticize ko. Palpak daw. Then, syempre, kapag kinriticize mo, antay ka na. Ayun. So, kumbaga, dati-rate, ang mga content po ninyo, since kayo po ikanya'y BBM vlogger, karamihan sa mga content po ninyo ay pabor sa Pangulong Bongbong Marcos and then nagbago kayo ng, kumbaga ay ng point of view, ng posisyon sa inyong mga vlog. Yes po. Nung nakikita ko na yung takbo ng administrasyon, parang, sabi ko, parang medyo may mali. Pero So, ngayon, kasi ako po yung klase ng vlogger na kahit sinusuportahan kita, kapag nakita kong may mali dun sa tao, sa paligid mo, babatikusin kita. Ayun. pero ngayon, Miss Pebble, saan ka nakapanig ngayon? Kay BBM, Sabi niya, reporter, okay, Peebles, palpak yung administrasyong BBM, maraming mali. Nakikita ko na hindi maganda yung takbo ng pamamalakad niya. Reporter, sabi ng reporter. Or saan ka panig ngayon? Peebles, kay BBM. Anong klase? Anong klase utak? Alam niya na palpak. Mali, pero doon pa rin siya papanig. Dalawa lang talaga yan mga kadonatics. Mali talaga yung, walang sense talaga yung pinagsasabi niya. Dalawa lang yan. It's either nabayaran or tinakot. Nung unang tanong ng reporter sa kanya, pangalawang tanong ata yun,
bakit sa TRICOM biglang kumambyo ka, bumaliktad? Sabi niya, yung answer niya doon, napaka-different talaga. Like, let's go. Ngayon kahapon, diretso ko na Miss Pebbles, kahapon kasi binabanggit na kayo po nanggaling po sa inyo. Totoo po ba? Paulit ko nga sa inyo, kanino ba nanggaling talaga yung video ng pulburon na yon? Kay Harry. Paano nyo po nasabi? Kasi nung time na nagdi-dinner kami sa Hong Kong, sinabi niya na meron siyang picture, yung screenshot ng video, na hawak niya na. And then, nag-usap-usap doon kung saan ilalabas, kung sino maglalabas. Kailangan international vlogger daw yung maglalabas, ganyan. Dumating po kasi ako doon sa dinner. Late ako ng 1 hour. opo. Ngayon, pagdating ko doon, ang pinag-uusapan na nila ay tungkol na sa pulburon video. So, kung sinasabi nyo may screenshot si Attorney Harry Roque, ang dating presidential spokesperson, ng pulburon video at nilatag niya doon kung paano siya ilalabas, paano naipasa naman sa mga vlogger o sa inyo itong video? Sino nagpasa? Hindi po siya ipinasa. Actually, paano? time na meron na siyang kopya ng picture, hindi niya po pinakita. Kaya nga sabi ko po, in fairness naman sa mga vloggers na nandun during dinner, wala silang alam. Wala po kami alam dun sa video. Hindi namin nakita yung picture. Pero Ang pinag-uusapan po doon is kung kailan ilalabas, paano ilalabas, at sino ang maglalabas. So ibig sabihin, Miss Pebbles, nung mga oras at panahon po na yon na kayo kausap ni Harry Roque sa Hong Kong, wala kayong idea na deepfake Na may or ganun peke pala. yung video Wala na po yun? po, wala. wala rin kayong idea nung una na may ipepresent sa inyo na mga video. Wala po. At nung sinabi niya sa inyo, so doon sa pagkakaintindi ninyo, doon sa pananalita niya, paniwala siya na totoo talaga yung video? Hindi po siya nagsabi na niniwala siya na totoo yung video. Wala po siyang sinabing ganon. Pero sorry ha, based sa akin na, sa isip ko na that video is ginawa. Ano ba credential ito? Bakit ito magpa-fact check ng video? At alam nyo ba? Ewan ko. Naniwala din naman ang TRICOM. Yung sabi niya kahapon na fake talaga yung videos na yon, ginawa lang, in-enhance. Naniwala naman ang TRICOM. Sino ba to para mag-fact check? May alam ba to sa teknolohiya or sa pag-verify ng genuine or not genuine video? Maraming beses nang sinabi ni Maharlika na pina-authenticate niya ang video na yon sa dalawang bansa. At ang kinalabasan, totoo. Saan ba tayo maniniwala? Doon sa sinabi ni Maharlika? Or dito na talagang fake news talaga yung mukha? Tingnan mo, biglang kumambyo. Alam niya na mali yung ginagawa, pero tingnan mo, saang panig siya. Let's go. Ang sabi kasi niya, nagpalabas siya ng statement, Miss Pebbles, kahapon. Sabi niya, Opo. ini-expectan Nabasa ko. niya na magsisinungaling kayo. Ini-expectan niya na babaliktad kayo kasi nga daw ginigipit kayo. Ano po reaction ninyo dito? Wala pong gumigipit sa akin. Sa gandang ba namang to? Tingnan mo. Oh. Wala pong gumigipit sa akin. Okay po yung buhay ko. Walang gumigipit sa akin. Kasi kung may gumigipit sa akin, hindi ako lalabas ng bahay. Hindi ako makipag-banding sa mga kamag-anak ko. Hindi ako mag-mall. Pero, Sino namang ang magsasabi ng totoo? Na ito, ginigipit ako na gano'n. Bayad ka na siguro eh. Wala talagang magsasabi ng totoo. Ay nako, let's go. bago ko ulit ipasa sa partner ko, Miss Pebbles, ano ang nag-motivate sa'yo para sabihin Pera. itong katotohanan na pinaniniwalaan mo na to na nanggaling kay former Secretary Roque itong video na to? Kasi po, unang-una, Sige, lunok muna ng laway. lumalaban siya, pero nagtatago siya. Paano ka lalaban kung nasa kulungan ka na? Alam nyo, tingnan mo, utak talangka talaga. Alam niya na huhulihin si Attorney Harry Roque sa Pilipinas at ikulong. Contempt. Paano ka lalaban sa loob ng kulungan? Wise ba? Wise ba? Wala talagang kasense magsalita. Let's go.
Ngayon, kung gusto mong lumaban, umuwi ka dito sa Pilipinas. Same lang na mentality ng mga And crocodile dun sa naisip ko na rin po, Congress. bilang pagbalik ko kay BBM, na para matigil na yung lagi ko nababasa yung bangag, adik, di ba, bangag ka, bangag yung presidente nyo. Sabi ko, it's time na basagin ko na yung issue tungkol dyan. So, Kasi, look at, the main reason na binalikan niya ang BBM administration, bumalik siya sa panig nila, dahil sa pulveron video lang. Hindi niya sinabi na, oh, maganda na yung ginawa ni BBM, okay na, oh, may mga, wala na yung mga issue about sa kanya, yung sa pangungurakot sa PhilHealth, sa GAA. Ito lang yung dahilan niya na bumaliktad siya. Sa tingin nyo, mga kadonatics, totoo kaya? Yun lang dahilan? Or yung dalawang reason na sinasabi ko? Let's go. naisip ko na meron naman TRICOM na pwedeng tumulong sa akin kung paano ko siya Ayun na. ilalabas or Try ko. sabihin yung katotohanan. Ayun, try ko. Kaya hindi po scripted yung TRICOM. Ako po yung kumontak sa kanila kung paano ko lalabas para magsalita. Tutulungan daw So, siya ng bukod try ho ko. dun sa napag-usapan ninyo sa Hong Kong during your dinner with Harry Roque, na ilalabas ng dapat ay mga international vloggers, ano pa instruction, ano ba ang goal ng pagpapalabas po ng video na yon, nung time po na yon? Para pabagsakin si BBM. Ang presidente. Para siraan po ang presidente, yun na po yung main goal nila. Sinabi sa inyo ni Harry Roque na ganon o Hindi po, kasi bakit kayo magpapalabas ng isang Oh, yan. pekong video kung wala kayong goal? Fake news. Oh, ito yung klaseng fake news, oh. hindi, ano nangyari ng mga sumunod? Kailan ninyo nalaman halimbawa na deepfake lang pala yung video at nung nalaman ninyo, anong naging initial na decision Hindi. at reaction po ninyo? Kasi po, ganito po yan. Linabas nila yung video 2 days before the SONA. Oo. So, planado. Paano mo nalaman na fake? Sagutin So mo. ibig sabihin nga po, nung nalaman po ninyo na deepfake lamang po itong video, kayo po ba'y nakapagpakalat na ng content na yan sa inyong vlog? Nung time na linabas nila yan, sabi pa nga po nila, kinorek nila ako eh. Nabasa ko po yung statement ni Harry. Kinorek nila ako na hindi daw po sa Vancouver pala linabas yung video. Yung unang linabas yung video, kundi sa New York. So, okay, di ibig sabihin, kayo yung nagpasimula. Wala talaga. Kinorek Iba niyo ako, talaga yung di mga sagot kayo niya. nagpasimula na naglabas ng video kasi wala naman ako dun, hindi ko naman yung alam. Kayo nagpasimula na naglabas yung video. Ang tanong, may nilabas ka ba ng video patungkol sa pulveronic clip na yan? Na binatikos mo? Or sinusuportaan mo na totoong totoo to? Yung sagot niya is layo talaga. Nung linabas na po yung video, sinend po yun sa akin. No, yan. And then ginawa mong content. Hindi ko po pinost yung video, in-screenshot ko lang, tapos pinost ko. Tapos kasi nung nakita ko yung video, alam kong fake agad. So hindi mo na i-share yung buong video, kundi Hindi screenshot ko po lamang. siya shinare. Anong caption? Yun. Ang caption po is parang, ayan. Hindi ko matandaan eh. Pero meron na kasi akong kopya. Sayang hindi ko. Oo. yun. Anyway, Hindi niyo matandaan kasi, negative yung caption doon na, ayan na, yung pangulo nyo, nagpupulburon na, parang ganun. Hindi niyo matandaan, no? Ay, nako. Liar caught by its mouth. Talagang napakasinungaling talaga tong buhang to. Ay, nako. Let's go. kung hindi mo man maalala yung caption, meron bang instruction sa inyo kung anong ilalagay na caption or sarili mo lamang yung Wala naman. Wala. Sa katotohanan, wala po. Miss Bebols, tanong ko lang, backtrack lang ulit ako ng konti. Sabi nyo, nung una na kay BBM vlogger kayo, and then, paano kayo eventually napunta sa group ni former Secretary Harry Roque? Hindi po ako nagpunta sa grupo niya. Siya po ang nagpunta sa akin. Nag-connect siya sa'yo, nag-communicate, humanap ng connection para makausap ka, makasama ka? Hindi po.
Kasi meron pong tinatawag na Maisog Rally, baka Maisog, narinig niyo po yun. Opo, opo, Na-invite po kasi ako doon Mhm. sa Hong Kong as a Sa Hong Kong. speaker. Opo, opo. And then, As one of the speakers. So doon po kami nagkita. nakipag-collaborate na siya sa'yo. And then nagkausap na kami. Si biruin mo, pumunta pa sa Maisog Rally, it means talagang against siya sa BBM. Pero ngayon, biglang kambyo. Ito ang nakakapagtataka talaga mga kadonatics. Bakit biglaan yung kambyo mo? Paglabas mo sa Tricom, ayun, diretso ka na kambyo. Of course, talaga. Na siguradong nabayaran to or tinakot. Dalawa lang talaga. Wala nang iba. Kasi from the way she answered, but ito or he, I don't know, answered the questions totally different from what is being asked. Ay, nako naman. Kaya, shout out to Maharlika, friend mo. Wala talagang kwenta. Ito yung klase mga tao na nakita niya na, uy, parang tumagilid na yung sa Duterte part. So, dapat talo na ako doon sa BBM. Ito yung mga walang prinsipyo. Incompetent. Ay, nako, bye-bye.